Visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa United Arab Emirates at kaugnay nito ay ipaparinig ko sa inyo yung interview ni Bombo Rubiaoy Ibay sa isa nating Bombo International News Correspondent na nakabase dyan sa UAE, no, sa katauhan ni Cherry Lou Chamson Samat. Mga kabombo, alamin natin kung ano yung kanyang mga nakalap na impormasyon kaugnay nga ho dito sa pagbisita ng Pangulo sa nasabing bansa. I think po ma'am nakipagpulong po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito po sa United Arab Emirates kay President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan sa isang working visit sa Abu Dhabi po kung saan nakasundo ang dalawang leader na higit pang palalimin ng ugnayang bilateral ng Pilipinas at UAE. Particular po ata sa larangan ng kalakalan, depensa po, and sustainability at kapakanan ng mga manggagawang or migranteng manggagawa po. And tinalakay din po ng dalawang leader ang bagong pirmadong memorandum. Nakabase dyan sa UAE, no, sa katauhan ni Cherry Lou Chamson Samat. Mga kabombo, alamin natin kung ano yung kanyang mga nakalap na impormasyon kaugnay nga ho dito sa pagbisita ng Pangulo sa nasabing bansa. Doom of understanding sa defense cooperation na magsisilbing plataforma para po sa kolaborasyon sa advanced defense technologies at mga inisyatibong pangseguridad po, I think. Binanggit din po ni Pangulong Marcos ang mahalagang papel ng UAE bilang tahanan ng humigit kumulang 900,000 na Pilipino at iginit ang mas matibay na relasyon ng dalawang bansa ay direkta pong makikinabang ang mga overseas Filipino workers sa pamamagitan po ng I think ng mas mahusay na proteksyon, mas maraming oportunidad at trabaho, and at pinakamahusay na serbisyong panggobyerno po. And muling tiniyak po siguro I think ng Pangulo ang paninindigan sa pamahalaan na pangalagaan po ang kapakanan at dignidad ng mga OFW katulad po ng mga hiling po namin bilang mga OFW at matagal na naninirahan po dito sa ibang bansa, and I hope maging maayos at maisakatuparan po ang lahat ng planong ito para sa bansang Pilipinas. Nagaganap na Filipino caravan or yung mga magre-renew ng mga license. I think isa po sa pinasyalan niya yung embassy po dito. Or yung place na pinagdadausan po nung kasalukuyang yung pagre-renew. Po ma-improve pa or mabigyan pa po ng maraming program ang lalo na yung mga OFW. And of course, sana makapokus na rin tayo dun sa issue ng bansa natin, no? Kasi nakakasad pong marinig, lalo na nandito tayo sa malayo, and then yung mga nangyayaring balita sa Pilipinas. So kapag naririnig natin na mga negative issues about sa politics, mas masakit o mahirap sa kapwa ko o sa akin bilang isang OFW dahil nandun ang pamilya ko. So isa sila sa mga magsasuffer kapag magulo ang gobyerno natin. So ang sa akin lang po ay sana maayos na, hindi lang para sa pamilya ko, para sa sarili ko, para sa bansa. Sa bansang Pilipinas, no, maibalik yung tiwala ng buong sambayanan.
sa pamumuno ngayon ni Pangulong Marcos. Sana tuunan niya din ng pansin yung health ng bawat Pilipino. Mm. Okay. Sir, ano naman po yung pakiramdam mo na bumisita nga si Pangulong Marcos po dyan at isa sa mga ginawa niya ay nakipag-meeting, nakipagtulong sa Filipino community po sa bilang OFW po. Well, masaya naman po. I hope kasi yung balita na yun ay maging positive para sa ating mga Pilipino. No, yung pakikipag-meet niya sa mga leader ng iba't ibang bansa. Napakagandang po nun, positive para sa atin. No, so and I think naman po itong bansang UAE simulat sa pool na nandito ako, alam ko na malaki na ang ibibigay na tulong nila sa Pilipinas. And I hope so na yung pagpunta niya dito at pagbalik niya sa Pilipinas ay isang magandang balita na para sa sambayan ng Pilipino, yung dala niyang magandang balita. I hope magandang balita po para sa ating mga Pilipino. As an OFW po, sa presidente po natin nakipag-ugnayan sa iba't ibang mga leaders ng iba't ibang bansa, no? Katulad po ng UAE. Ano pa yung mga gusto mo pang ma-improve na serbisyo para po sa inyo na OFW sa ibang bansa in terms of security, in terms of welfare? Yes po. Security, yes, yun po. Sana mapabilang na din ang ating bansang Pilipinas, no, mabawasan ng krimen. Kasi isa yan sa mga kinatatakutan ng mga investor. And of course, kinatatakutan din ng mga turista. So kung hindi kampante ang isang turista na pumasyal sa ating bansa, so at least sana ma-improve ni President yung seguridad ng bawat isa. Hindi lang ng kapwa Pilipino, lalo na yung mga turista, kasi yan yung isa rin sa mga nagdadala ng sa atin ng kasaganahan ng isang bansa, yung tourism, yung kaligtasan ng bawat isa. Kasi kung malalaman nila na safe ang country na ito, pupuntahan nila. So, at isa rin sa concern ko nga, kung ang isang tao ay mahina at may sakit. Opo. So, hindi yan makakapagtrabaho ng maayos. Hindi yan makakapagbigay ng magandang trabaho or negosyo sa isang bansa kung ang health niya is mahina. So, sana mag-focus din dun sa health, sa mga healthcare, no? Lalo na sa mga kabataan din natin. And of course, the education also. Kasi mas maganda nakapokus din ng lalo na mga kabataan ngayon na marami siguro silang pagkakaabalahan. No, para naman po hindi ma-focus yung nila lalo na sa drugs or sa anumang mga masamang gawain. So, yun lang po. Bilang OFW po dyan, for how many years, kung meron ka pong isang request kay Pangulo, ano po yung mga issue ng mga OFW sa mga kabayan po natin na nagtatrabaho po dyan ang gusto mong pagtunan ng pansin or gusto mong matugunan po ng ating presidente para pa rin po sa kaligtasan or welfare ng mga kapwa nating kababayan na nagtatrabaho po dyan? Sana po yung mga, kasi isa sa mga nagpapahirap sa amin, yung mahabang pagpila ng mga documents na kailangan mong gawin bago ka makauwi. No, instead na bibili ka na lang ng ticket and andyan naman ng contract mo, so kailangan mo pang ipa-verify and then kailangan mo pang kumuha ng, sabi nila alisin na nilang OEC, pero still hinahanap pa rin kasi kakabakasyon ko lang last time. And then sabi nila is, the e-travel is okay na po yun sa amin. So improve na lang po yung program, maganda po yun. And kung talagang aalisin na yung OEC, sana nandun na lang sa e-travel. So kasi confused kami, hinahanap pa rin yung OEC. So
yun lang ang isa sa nagpapagulo sa mga OFW na minsan instead na sa dami ng iniisip, madali nang makauwi. So nangyayari, ang dami pang isipin na kailangan mong gawin to, kailangan mong ano to. Although po this time for this first month and last year, nagiging magaang na po yung pag-process ng mga documents ng OFW. Yes po. And at the same time po, na i-improve naman po. So, more pa po dun sa improvement. Sana po, kung isang paper lang talaga ang kailangan, isa lang. Like, dito po, kasi ang mga, may mga kaibigan kami na Pakistan and from Pakistan and from India. So, sila bibili na lang ng ticket. Kung gusto nilang mag-bakasyon, ticket and passport na lang kailangan nila. That's it. Wala na ibang papers na kailangan ng ganito, kailangan ng gano'n. As long as meron silang Emirates ID, nakatunay, nagtatrabaho sila dito sa UAE. Or meron silang talagang working visa. Opo. So, sana ganun din sa ating mga OFW, no? As long as kaya mong bumili ng ticket, hindi na kailangan ng maraming papeles. No, labit-bitin mo na yun lang po. Sana ma-improve pa kasi ngayon although na-improve na po, mabilis na rin po na process. Sana ma-improve pa yung wala ka nang iisiping ibang documents na kailangan mo pang asikasuhin. Like katulad po kasi sa trabaho namin, hindi naman basta-basta makakapagpaalam ka sa employer na gawin yung isang, lalo na yung mga kasambahay. Opo. Napakahirap po ng sitwasyon nila na hindi makalabas, hindi maayos yung papeles nila kung walang driver na or PRO na lalabas para sa kanila. So mostly yan po ang na-encounter ko sa embassy kapag ako nag-verify ng contract ko. Maraming mga kasambahay, lalo na mga kasambahay na gustong-gusto mong tulungan, no? Kasi yung process hindi nila alam. Nalilito po sila. Although nandun na, papaliwanag naman ng embassy, wala namang kaso. Kaya lang talagang dahil sa mga papers na to, dun sila nahihirapan po. So anyway, how do you feel naman ngayon na talagang itong ang Pangulo natin ay nag-take initiative to visit yung mga kaubayan po natin sa iba't ibang mga bansa katulad ng UAE po? Yes, masaya naman po. Sana tuloy-tuloy niya po at yun nga po, sana po positive yung dala niyang balita pagbalik sa Pilipinas. And yung about po sa pakikipag-meet niya sa mga leader, sana makakuha din po si Pangulo ng ano yung kagandahan dito sa bansang ito. Bakit maraming Pilipino na mas gustong manirahan sa bansang ito at gustong magtrabaho? Na pwede naman na gawin sa ating bansa. Opo. Sana ma-adapt niya po yung mga kagandahan at yung kung paano ibigay ng gobyerno dito yung para sa tao. Kasi napakaganda po, focus po sila sa tao talaga. Kasi kung healthy ang kapaligiran mo, healthy, maganda yung pasok ng business sa isang bansa. Yun lang para po sa akin. Alright. Anyway, kumusta naman po ang pagtatrabaho niyo po dyan sa Abu Dhabi, sa UAE for 17 years, ano? Kumusta naman ang gobyerno nila sa ating mga kababayan na katulad mo po yung nagtatrabaho po dyan? Well, ayos na ayos po no sa healthcare. Meron po kaming insurance dito as long as okay yung visa mo. Sa trabaho, talagang susunod ka sa batas nila. And yun nga po, as long as kaya nilang ibigay para sa mga tao yung rules and regulation ng bansang ito, lalo na sa health and sa safety ng bawat isa, yun talagang ibinibigay po nila. Kaya napakasarap pong magstay as long as malakas pang magtrabaho. Mas gustuhin ko pang yung nakikita mo dito sa bansang ito, sana ganon sa Pilipinas. Yun po sana ang sana ma-adapt ni Pangulo kung anong meron dito na disiplinado ang mga tao din po. Sana po
improve pa po yung serbisyo para sa mga kapwa ko OFW, para sa aming mga OFW. And of course, sana kung ma-improve po yung para sa aming mga OFW, at least i-share din po namin ito sa mga pamilya namin, sa bawat pamilya namin na nasa Pilipinas. So kung maganda po at maayos at tuloy-tuloy ang pamamalakad na para sa aming mga OFW, ma-improve pa yung mga program na para sa amin, lalo na sa health, sa education ng mga bata, and of course sa yun nga po, kalusugan ng aming pamilya sa Pilipinas. I hope mas pagtuunan pa po ng pansin. And thankful na din po kasi nagkakaroon naman po ng improvement. So sana tuloy-tuloy lang po. Okay mga kabombo, so yan nga ho yung panayam ni Bombo Ruby, no, kay Cherry Lou Chamson Samat, ang Bombo International News Correspondent sa UAE, kaugnay nga ho sa pagbisita ng Pangulong Marcos ho dyan, mga kabombo, para sa ganun yun nga ho, mapag-usapan at mapalakas no, yung ugnayan ng sabing bansa, lalong-lalo na at marami ho talaga tayong mga kababayan na nagtutungo ho doon. Andiyan ho yung may pinakamalaki na populasyon no, ng mga overseas Filipino workers, mga kabombo. Sa pamagitan po niyan, tuluyan na ho tayong naubusan ng oras dito sa ating palatuntunan. Thank you so much. Ako ang iyong lingkod, Bombo Marvin Kangkang, and this is Bombo Radio Philippines.